DCC. So, eto na nga, yung dating pangarap lang namin pero hindi namin inaasahang matutupad na magkaroon kami ng sariling tirahan. Napakahirap ng wala kang matirhan, tapos nakikitira ka lang. Although, nandito kami sa magulang ko. Sa dami ng pinagdaanan naming mag-asawa, di ko akalaing mararating namin to. Unang nagsama kasi kami niyan, nangupahan lang kami, walang-wala kami kahit ano. That time na yon after naming makasal noon. Tapos, tawag dito, nanganak ako, yung anak ko, iyak ng iyak, hindi komportable doon. Isa pa, ang hirap pag nagbabayad ka ng upa, nagpapagatas ka. Kaya napilitan kaming mangupahan, lumipat, magpagawa ng bahay doon sa, sa side ng asawa ko. Kesyo hindi amin yun, kaya hindi natin pwedeng angkinin yun. Napakahirap ng gano'n na nakikitayo lang tayo. So, umalis kami doon kasi nagkaroon ng problema, pero sabi ko sa sarili ko, nung umalis kami doon, gusto ko pagbalik ko dito, meron na kaming sariling bahay, hindi na kami makikisiksi kahit kanino. Napakahirap po kasi. Pero hindi ko akalaing matutupad namin yun. Tapos that time na umalis kami, tinanggap kami ng nanay ko nang wala kaming nakitang alinlangan sa kanya. Tinanggap kami ng buong puso. Nakakahiya man pero no choice kami kasi kaysa mangupahan kami, mas magigipit kami. Mga panahon kasi na yun, walang-wala kami kahit kusing. May utang pa that time. Inabutan kami ng pandemic, nag-abot-abot na. So, di ko akalain, eto yan, binigyan kami ng nanay ko ng lupa, tapos pinatayuan na lang namin. Ang bilis lang ng pangyayari. Sa kailan lang, walang-wala kami, pero ngayon, wala pa rin. Kaso nga lang, eto, meron na kaming sariling bahay. Wala akong narinig sa magulang ko na reklamo na kesyo sa asawa kayo, dito kayo sisiksik. Isa pa kasi ako yung babae, so dapat ako yung tangay ng asawa ko. Pero eto, nakisiksik kami sa magulang ko. Wala naman tayo magagawa that time na yun kasi kaysa mangupahan tayo. Pero wala naman kaming narinig sa kanya. Yun nga ang kagandahan. Tapos tinulungan niya kaming makaahon, umangat, yun. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya kasi kundi dahil sa kanya malamang hanggang kailan kaya kami dito. Napunta kami dito sa nanay ko, 3 taon lang yung anak ko. Ngayon, 8 na siya. Ilang taon din kaming nandini, 5 taon. Yung 5 taon na yun, inabutan pa kami ng halos 2 taon na pandemic. Kaya, biruin mo sa 3 taon na yun, di natin akalain na, ayan na, makakapagpatayo na kami. Pero, yun, nagpapasalamat din ako na eto na, okay na siya. Nagulat na nga lang yung asawa ko, sinabi ko na, pasimulan na natin yung lupa doon, magpagawa na tayo ng bahay. Although, alam kong kulang yun kasi nisip ko kung pipilitin kong mapuna ng kumpleto, hindi talaga magagawa Kaya kasabi ko kahit kulang kung saan umabot yung hawak natin, hinto, ganon. Tapos, yun, kaya nga sabi ko pag may nasimulan, may tatapusin. After 1 year, na-stop siya ng 1 taon, ayan po, pinagpatuloy namin hanggang sa natapos na. Kinulang man, nagkautang man, pero masasabi kong yun na lang. Kasi pag nabayaran na namin yun, wala na. Wala na kaming iisipin. Hindi na kami makakarinig sa ibang tao ng hindi maganda. Diba? Kaya, hindi ko akalain mararating namin itong mag-asawa. Darating din ang panahon na makabawi kami sa mga naging parte ng pagpapagawa ng bahay namin. Kaya nagpapasalamat din ako sa asawa kasi napakasipag niya. Kaya, ayun, thank you for watching.